Negosyong madaling kayahin. So, yan ang ating magiging topic sa video ito, no, mga kabubog. Ano. At narito nga tayo sa deliver ng buti, ano, ng hugasan ng buti. At nagdi-deliver tayo ngayon. Ano. At yun nga, ang pag-uusapan natin sa video ito ay negosyong madaling gayahin pero mahirap makasurvive. Ano. At mamaya magbibigay tayo ng ideya ng mga komento kung bakit ang negosyong ito ay napakadaling gayahin pero napakahirap makasurvive. Ano? Ikukwento natin ang mga detalye at kung paano kayo magtatagumpay at kung paano kayo magkakaroon ng ideya. Ano? So samahan nyo muna ako sa aking mga paggawa. Ano? At sa bandang huli ng video ito ay magbibigay tayo ng ideya sa inyo. Ano? So yun lang muna mga kabubog. Ito ang lingkod nyo si LL. Mag-subscribe kung di pa ako subscribe, mag-like na rin, mag-comment na rin. So yun na nga mga kabubog, ano? At nakabalik na tayo galing sa pagde-deliver ng 4 cantos, ano? At sa pagkakataong ito, ang ikakarga naman natin ay pundido, no? Tsaka sulid, no? Ayan. Pagka sinabing mga sulit mga kabubog ay eto ganito, mga kabilya, yung walang butas, yung mga makakapalang kwan, basta mga kapal, mga tubong makakapal, malalaki, yan ang mga sulit, no? Yun naman ang assorted na tinatawag, ano? Kita nyo naman medyo mga maliliit, ano? So ay karga natin ngayon ay sulit, ano? Tsaka kwan, yero, no? Siguro marami ng yero, no? Para sulit ang biyahe, ano? Kasi uwian ang ating kwan, mga tao. So bakasyon na, ano. So hindi tayo pwedeng bumiyahe bukas dahil walang maiiwan. So yun na nga mga kabubog, ano, pag-usapan na nga natin yung tungkol sa ano, negosyong madaling gayahin pero mahirap makasurvive, ano. So kung bakit natin nasabi mga kabubog na madaling gayahin, mahirap makasurvive. Oo nga, may pera ka nga, may pera ka naman, pero madali, may pera ka, may puhunan ka lang, may kiluhan ka lang, may sasakyan ka lang, so pwede ka nang mamili at pwede ka nang magtayo ng junk shop, ano. Pero yung makasurvive, masasabi nating mahirap. Bakit? Una, kailangan mong kumuha ng tauhan. So pagka nakuha mong tauhan, walang experience, 'di ba? Anong gagawin mo? Paano iti-training mo pa? Ano? Kung wala ka ring alam, ano, wala ka ring experience, paano mo iti-training? Paano mo tuturuan? Ano? Alam nyo bang ako ay 20 years na magbubuti. 2 taon na akong nagtrabaho sa junk shop, ano? At mula nung ako'y mag-resign sa junk shop ay 2 years akong nag-operate. At mula nung ako'y kumuha ng permit ay 1 year na, magwa 1 year na, ano, mga kabubog. So ganun kahirap ang aking pinagdaanan, ano. Dahil ang mga matututunan dito sa junk shop ay hindi mo matututunan kahit sa eskwelahan. Ano? Walang eskwelahan na nagtuturo, ano. Kung hindi ka magtatrabaho sa junk shop ay hindi ka matututo. Kung hindi ka manonood ng mga ganitong video ay hindi ka matututo. Mga kabubog, nung araw kami, pag matuto lang kami magbaklas ay nanonood kami doon sa may-ari ng junk shop, pero itinatago nila yan. Ayaw nilang ipakita ang pagbabaklas ng kung ano-ano dahil ayaw nila na may matuto, ano. Itinatago nila yan, no. Tatanong ka kung saan ang bagsakan, hindi nila sasabihin, saan ang deliveran. So hindi ka talaga magkakaroon ng ideya sa kanila, ano. Kung hindi ka magtatrabaho sa junk shop, hindi ka matututo. Hindi katulad ngayon, may ganitong video, mga tutorial. So mag-search ka lang sa YouTube, may mga tutorial na, mga mapapanood ka ng video. Magkakaroon ka na ng ideya. Nung araw wala, ano. Tapos pagkuha mo ng mga tauhan, ano ko, so hindi ka makakakuha ng sasabihin mo na alam na lahat. Tuturuan mo yan. At yung panahon na ipinagturo mo, pagka hindi nila nagustuhan, 1-2 buwan, aalis na yan. So sayang lang yung oras na ipinagturo mo sa kanila, ano.
So sa sweldo nagrereklamo dahil ako nagsimula ako ng pasahod ko 50 pesos hanggang naging 200, 300, naging 400, naging 500. Nitong huli 600 na ang bigay ko. So wala pa rin mga kabubog, kasi ang tingin ng mga nagiging tauhan sa ganitong negosyo ay unang-una diyan madumi, pangalawa mahirap, madumi, mahirap, tapos madaming klase ang trabaho, iba-ibang klase ng trabaho, hindi nakapokus sa isa lang trabaho. Hindi katulad pag nag-company ka, kung saan ka naka-assign doon ka lang. Dito pagbabaklasin ka, pagkakargahin ka, pagwawalisin ka, pagkakamadahin ka ng buti, pag-aayusin ka ng karton, pagsisegregating ka ng sibak, ng PET, ng lata, magtatali ka ng buti, magbabasag ka ng bubog, driver ka, pahinanti ka. So ang daming gagawin mo. So malulugaw ang utak mo sa lawak ng mundo ng scrap na hindi mo naman natututunan sa eskwelahan, ay hindi talaga tatagal ang mga nagiging tauhan mo. Kaya doon sa mga nagbabalak mag-junk shop, maswerte kayo ngayong mga pahuli dahil may mga napapanood kayong video na ganito, nakakapagbigay ng ideya sa inyo. At kung mag-fail man kayo ay hindi na ganoon kalaki. Hindi katulad namin nung araw, bago kami matuto ay katakot-takot na pagkakamali muna, bago namin matutunan ang mga kalakal kung anong reject, kung anong hindi pwedeng bilhin, kasi wala nang nagtuturo, wala kang mapapanood na tutorial. So ngayon may advantage na ang mga nagpaplanong mag-junk shop kasi marami ng mga video tutorial na ganito. Ang aking video sa YouTube ay mahigit 300 uploads na tungkol lahat sa scrap. Kaya kung gusto niyo ng ideya, panoorin niyo lahat ng aking video at magkakaroon kayo ng mga ideya kung bakit napakahirap nga makasurvive sa sa negosyong ito. Alam niyo ba na yung aking bodega na isa ay 3 taon ko nang inuupahan at hanggang ngayon hindi pa ako nakikinabang mga kabubog. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit yun. Ang naubos ko doon sa pagpapagawa ay mahigit 300 siguro na, mahigit 300,000 na. Ay yung naiupa ko pa sa loob ng 3 taon. So hindi ko pa nagagamit yun mga kabubog. Ang naubos ko sa permit ay mahigit mahigit 80,000 na at hindi pa kompleto yun. Wala pa akong dam site certification. Sa kakapalakad, sa pakikiusap, dahil napakahigpit. Nung naunang mayor dito ayaw magbigay ng permit mga kabubog. So ngayon nitong huli nagbigay ng permit, pero 500 square meter pataas ang luti mo para makakuha ka ng permit. So napakahigpit sa mga tauhan, sa permit, sa bodega, napakahigpit. Tapos puhunan pa mga kabubog. Ang negosyong ito ay hindi, ang policy ng negosyong ito ay hindi ginawa para sa mga mahihirap, kundi ginawa ito para sa may pera lamang. Kasi nga sa higpit ng requirements, sa daming requirements na hinihingi, ay talagang pagka wala kang puhunan ay hindi ka makakasurvive. At sa puhunan nga napakaraming kalakal. Yung iyong 100,000, yung 100,000 mo ay hindi mo halos makikita sa junk shop dahil sa dami ng klase ng kalakal na binibili mo. So madaling sabihin na may 5,000 ka lang, may 1,000 ka lang, may kiluhan ka lang, may timbangan ka lang, may motor ka lang, makakapagsimula ka na, madali. Pero yung kikitain mo barya lang. Hindi katulad na talaga na may mga junk shop ka, may pwesto ka, may mga tagapamili ka, may customer ka na may nagdadala sa'yo, doon ka palang kikita ng maganda. Kaya napakahirap. Kaya nga ako, ang utang ko sa Bombay umabot halos kulang-kulang kalahating milyon sa pagpapagawa ng bodega, pagkuha ng permit, sa mga kuha ng mga motor. Ilan yung motor kong ginagamit? 3. Tapos ang mabibili mo pang sasakyan pagka nagsisimula ka, mga pasira-sira. So hindi ka makakabili ng bago kasi wala ka naman puhunan nagsimula ka sa wala So maswerte yung meron, makakabili agad ng bago. Pero katulad ko na nagsimulang isang simpleng magbubuti lang, utay-utay ang pagpupundar, utang-utang sa Bombay, mahirap talaga makasurvive. Kung hindi mo tsatsagain, kung hindi mo aaralin mabuti, hindi ka makakasurvive. At napakarami ng nag-junk shop sa lugar na ito na nag-fail. Napakarami ko nang nakita ng nag-fail. Yung boss ko nga dati, 7 na ang rack, nag-fail pa rin, nalugi pa rin, na-bankrupt pa rin. At kaya nga napakahirap gayanin kasi nga madumi, mahirap, mabigat na trabaho. Dito nga 3 barangay kami, ay ako lang ang may junk shop sa lugar na ito, at walang makagaya sa akin, kasi nga ang hirap matutunan ng negosyong ito. Pero pag natutunan mo naman,
Yun naman, no. Yun naman ang maganda, ano. Kaya ngayong iba, akala nila sa pagtatrabaho nila dito, basta-basta lang. Hindi, dito, pag nagtrabaho ka dito, matututo ka, marami kang matututunan pasikot-sikot, no. So, yung iba, diring-diri sila, ano, hirap na hirap sila, panireklamo nila, ano, nahirap. Hindi nila alam, hindi nila matututunan sa eskwelahan ang matutunan nila dito. So, yun lang mga kabubog, ano. Sana nakapagbigay ako ng ideya sa inyo. Maraming salamat. No? Mag-comment lang kayo, mag-share lang kayo. Pwede kayo magtanong. Paki-like na rin, ano. So, subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat. Ito yung lingkod LL.